Magandang gabi mga kaibigan. Ang kwentong handog ko sa inyo ngayon ay isa sa mga pinakakaraniwang kwento nung tayo'y nasa elementarya pa lamang. Kaya tayo nang pumikit, huminga ng malalim at samahan ninyo ako sa kwento ng Ibong Adarna. Si Haring Berbanya, ang pinuno ng kaharian ng Berbanya, ay isang mabuting hari na minamahal ng kanyang mga nasasakupan. Sa buong kaharian, siya ay kilala hindi lamang dahil sa kanyang katalinuhan at makatarungang pamumuno, kundi dahil din sa kanyang malasakit sa kanyang mga tao. Sa loob ng maraming taon, pinamunuan niya ang kaharian ng may katarungan, kapayapaan at kaayusan. Ang kanyang palasyo ay naging simbolo ng kasaganaan at ang kanyang pangalan ay naging tanyag sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga tagumpay na ito, dumating ang isang araw na nagbago ang lahat ng iyon. Nagsimula ito nang ang hari ay nakaramdam ng kakaibang pananakit sa kanyang katawan. Sa una, inisip niya na marahil ito ay isang karaniwang sakit lamang, isang simpleng pananakit ng katawan o pagkapagod mula sa mga araw ng pagtatrabaho. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, hindi na nawawala ang sakit at ito ay lumala pa. Ang kanyang katawan ay naging mahina at hindi na niya kayang magsagawa ng kanyang mga regular na gawain. Hindi na rin siya makabangon mula sa kanyang higaan at ang kanyang kutis ay naging maputla. Ang mga magkasunod na araw ng kawalan ng lakas ay nagdulot ng matinding panghihina sa hari. Nagpadala ng mensahe si Haring Berbanya sa buong kaharian at ipinatawag ang lahat ng mga manggagamot at albularyo upang magbigay ng lunas sa kanyang karamdaman. Ang mga manggagamot mula sa iba't ibang bayan at nayon ay dumating sa palasyo at ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng kani-kaniyang mga halamang gamot, inumin at mga seremonya. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi rin gumaling ang hari. Ang mga medisina ay hindi nakapagbigay ng lunas at ang hari ay patuloy na lumalala ang kalagayan. Isang linggo ang lumipas at wala pa ring epekto ang mga paggamot. Ang mga doktor at albularyo ay nagpunta na sa hari na may mga mabigat na balita. Wala na po kaming magagawa, Haring Berbanya. Habang ang mga tao ng Berbanya ay nanatiling malungkot at nag-aalala, isang matandang manguukit ng kahoy ang dumating sa palasyo. Siya ay isang marunong matanda na kilala sa pagiging tagapayo sa mga hari at lider ng mga kaharian. Walang makakapagsabi kung saan siya nagmula, ngunit ang kanyang pangalan ay hindi malilimutan. Si Bathala. Sinasabing siya ay may kaalaman sa mga lihim ng kalikasan at may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu at nilalang ng kagubatan. Naglakad si Bathala patungo sa kama ng hari habang pinagmamasdan ang malupit na kalagayan ng Haring Berbanya. Nagsalita siya ng may malalim na tinig. Haring Berbanya,
wika ng matanda. Hindi ito isang ordinaryong sakit. Ang iyong karamdaman ay isang parusa mula sa kalikasan. Upang magamot ka, kailangan mong makuha ang ibong Adarna. Ang ibon na ito ay may awit na may kapangyarihan upang magpagaling ng kahit anong sakit. Ngunit ang ibong Adarna ay matatagpuan lamang sa tuktok ng bundok Tabor, isang lugar na hindi madaling marating. Matapos ang pag-awit nito, magkakaroon ng kagalingan at ang lahat ng sakit sa katawan ng sino man ay maglalaho. Ang mga salita ni Bathala ay nagdulot ng kalituhan at takot sa mga naroroon. Hindi nila alam kung ano ang gagawin sapagkat wala ni isa sa kanila ang nakarating o nakakita ng bundok Tabor at ang sikat na ibong Adarna. Ngunit nagdesisyon si Haring Berbanya na ipahanap ang ibon at ipinatawag niya ang kanyang 3 anak upang magsagawa ng misyon. Siya ay umaasa na ang ibong Adarna ay makakapagbigay lunas sa kanyang karamdaman. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-asa, may kaba sa kanyang puso. Si Don Pedro, ang panganay, ay agad na nagboluntaryo upang manguna sa paghahanap ng ibong Adarna. Siya ang magiging leader ng kanilang ekspedisyon sapagkat siya ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihan sa 3 magkakapatid. Si Don Diego, ang pangalawa, ay hindi rin nagpahuli at nagsabing sasama siya sa misyon upang suportahan ang kanyang kuya. Samantalang si Don Juan, ang bunsong anak, ay medyo nag-aalinlangan at nag-aalala. Bagaman siya ay magaan ang kalooban, ang mga nakatatandang kapatid ay hindi masyadong binigyan ng pansin ang kanyang mga opinyon at kakayahan. Tinuturing nila siyang walang karanasan sa mga ganitong misyon at hindi siya kasing lakas ng kanyang mga kuya. Ito ay isang malaking pananakit kay Don Juan sapagkat siya ay may malasakit sa kanyang ama at nais ding makatulong sa pagpapagaling nito. Ang hari, bagaman may kalungkutan sa pag-iwan sa kanyang bunso, ay pinili pa ring ipagkatiwala sa 3 magkakapatid ang misyon. Nagbigay siya ng huling paalala sa kanila. Ano man ang mangyari, huwag ninyo akong kalimutan. Ang ibong Adarna ay tanging solusyon lamang sa aking karamdaman. Mangyaring makatarungan kayong magsagawa ng misyon at huwag pabayaan ang isa't isa. Ang mga magkakapatid ay naglakbay papuntang bundok Tabor. Dala ang mga gamit at provisions para sa mahabang paglalakbay. Si Don Pedro ang nanguna at nagtakda ng direksyon. Ang mga kapatid ay nagsimula ng kanilang paglalakbay ng sabay-sabay. Ngunit sa kanilang paglalakad, may mga hindi pagkakaintindihan na agad na sumik sa pagitan nila. Si Don Pedro ay matigas ang ulo at madalas magpasya nang hindi kumukonsulta sa kanyang mga kapatid. Si Don Diego, sa kanyang bahagi, ay laging sumusunod kay Don Pedro at hindi binibigyan ng pansin ang mga opinyon ni Don Juan. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Naiwan si Don Juan sa isang kagubatan
na tinawag na gubat ng malupit na hangin. Ang mga kapatid ay nagpasyang magpatuloy nang hindi siya isinama at iniwan siya sa gitna ng gubat upang magpatuloy ang kanilang misyon. Si Don Juan, bagaman nagulat at nasaktan, ay hindi nagpatalo. Hindi siya nagpatinag sa kawalan ng suporta ng kanyang mga kapatid. Sa halip, nagdesisyon siyang magpatuloy mag-isa at maghanap ng sariling paraan upang makamit ang layunin ng kanilang misyon. Here's chapter 2. Ang misyon ng tatlong anak continuing from the previous chapter. This chapter will further detail the journey of Don Pedro, Don Diego, and Don Juan as they set out on their quest to find the Ibong Adarna. Pagkatapos ng mga mahahabang preparasyon, dumating ang araw na itinalaga ng hari ang tatlong anak na lalaki upang magsagawa ng misyon. Ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang layunin at pananaw tungkol sa misyon. Kaya't nagsimula ang kanilang paglalakbay ng puno ng pag-asa at kabuntot ng mga alalahanin. Si Don Pedro, bilang panganay, ay puno ng tiwala sa kanyang kakayahan. Sa kanyang isip, siya na ang karapat-dapat na manguna sa misyon. Siya ang pinakamalakas at pinakamatalino sa tatlong magkakapatid at naniniwala siyang siya lamang ang makakapagtagumpay sa paghahanap ng Ibong Adarna. Sa kabila ng kanyang lakas at tapang, may isang bagay na nag-aalala sa kanya, ang kakulangan ng pagkakaisa sa kanyang mga kapatid. Alam niyang hindi lahat ng mga desisyon ay magiging madali at ang bawat hakbang sa kanilang paglalakbay ay magiging mas mahirap kung hindi sila magtutulungan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga alalahanin, ipinagpatuloy niya ang kanyang papel bilang pinuno at nagsimulang magtakda ng direksyon. Si Don Diego, ang pangalawa sa magkakapatid, ay mas mapagmatyag kaysa kay Don Pedro. Bagamat siya ay hindi kasing lakas ni Don Pedro, may mga bagay siyang naiisip na maaaring makatulong sa kanilang misyon. Siya ang may malalim na pag-iisip at hindi basta-basta sumusunod sa anumang ideya o plano nang hindi muna ito iniisip ng mabuti. Subalit, sa bawat pagkakataon na magbibigay siya ng suwestiyon, laging binabaliwala ito ni Don Pedro, kaya't madalas niyang pinipili na sumunod na lamang. Bagamat sa kaloob-looban ng kanyang puso, may mga pagdududa siya sa paraan ng pamumuno ni Don Pedro. Sa kabilang banda, si Don Juan, ang bunso, ay mas mabait at mas mahinahon. Alam niyang siya ay hindi kasing lakas ng kanyang mga kapatid, ngunit may kabutihang loob at tapang siya na hindi matitinag ng mga pagsubok. Sa kabila ng hindi pagkakaintindihan ng mga kapatid, patuloy niyang pinipilit na makibahagi sa misyon. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ang kanyang mga kapatid ay patuloy na binabaliwala siya at hindi kinikilala ang kanyang mga opinyon. Iniisip nila na ang kanyang pagiging bunsong anak ay isang sagabal sa tagumpay ng misyon. Sa isang banda, nagtataka si Don Juan kung anong mga pagsubok ang haharapin nila sa kanilang paglalakbay.
at kung paano siya makakatulong sa paghahanap ng ibong Adarna. Habang ang tatlong magkakapatid ay patuloy na naglalakbay, nagsimula na silang makarating sa mga kagubatan at bundok na hindi nila inaasahan. Ang mga daan ay mahirap tahakin at ang hangin ay malamig at malupit. Ang matatarik na bundok at makakapal na kagubatan ay nagbigay sa kanila ng matinding hamon at ang kanilang lakbayin ay naging puno ng pagsubok. Sa bawat pag-akyat at pagbaba ng bundok, ang tatlong magkakapatid ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-isip tungkol sa mga bagay na kanilang iniwan sa Berbanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, hindi nila maiwasang magtaka kung ang misyon ba ay magiging matagumpay o hindi. Isang gabi, habang ang tatlong magkakapatid ay nagpapahinga sa ilalim ng malamlam na kalangitan, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Si Don Pedro, na palaging leader sa lahat ng pagkakataon, ay nagbahagi ng kanyang plano. Bukas, maghahanap tayo ng mas mabilis na daan. Kailangan nating makarating sa bundok Tabor sa lalong madaling panahon upang makuha ang ibong Adarna. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Ngunit si Don Diego, bagamat sumusunod kay Don Pedro, ay hindi nakapagpigil na magtanong. Pedro, wala tayong alam tungkol sa bundok. Hindi kaya't may ibang paraan na mas madali kaysa sa pagpapadali ng ating hakbang? Ngunit agad ding itinanggi ni Don Pedro ang suhestiyon ng kapatid. Hindi mo ba alam? Ang lahat ng daan patungo sa bundok Tabor ay puno ng panganib. Kailangan nating magpatuloy ng mabilis, kung hindi ay malulunod tayo sa mga pagsubok. Si Don Juan, na nakikinig lamang mula sa malayo, ay hindi nakapagpigil at nagsalita. Baka hindi lang mabilis na paglalakbay ang kailangan natin. Baka kailangan nating mag-ingat at mag-isip ng maayos. Nagulat ang dalawang nakatatandang kapatid sa sinabi ni Don Juan. Si Don Pedro, bagamat hindi pinapakita, ay naramdaman ang pang-aalipusta sa kanyang kapatid. Ngunit si Don Diego, na mas mahinahon, ay napaisip sa sinabi ni Don Juan. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, inisip niyang may punto ang bunso bago sila magpatuloy. Baka nga kailangan nilang magpahinga at magplano ng maayos. Bago magtakip silim, nagdesisyon ang magkakapatid na magpahinga ng ilang oras. Nagtayo sila ng isang maliit na kampo at nagsimula ng magdasal para sa kaligtasan at tagumpay ng kanilang misyon. Habang ang mga kapatid ay nag-uusap at nagpaplano, si Don Juan ay naglakad-lakad sa kagubatan, nag-iisip tungkol sa hinaharap. Kahit na ako ay hindi kinikilala ng aking mga kapatid, hindi ako susuko. Hindi ko pababayaan ang misyon at gagawin ko ang lahat upang matulungan silang makuha ang ibong Adarna. Ang tatlong magkakapatid ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa bundok Tabor na matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng kaharian.
Habang lumilipas ang mga araw, ang kanilang lakbayin ay nagiging mas mahirap. Ang mga bundok ay matarik at ang kagubatan ay makapal at madilim. Bawat hakbang nila ay may daladalang panganib, mga mabagsik na hayop, malalalim na bangin at matitinding bagyong dumaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila matitinag ang kanilang layunin, ang makuha ang ibong Adarna upang pagalingin ang kanilang amang hari. Si Don Pedro bilang pinuno ay palaging umaasa na sa tulong ng kanyang lakas at tapang, matutulungan niya ang kanyang mga kapatid sa pagharap sa mga pagsubok. Siya ay masigasig at determinado na makarating sa bundok Tabor at makuha ang ibon bago pa man magtagal ang kanilang misyon. Hindi natin kailangang magpahinga, patuloy tayong maglakbay. Ang utos ni Don Pedro, at iniisip niya na ang mabilis na paglalakbay ay ang tanging paraan upang makamit ang kanilang layunin. Subalit si Don Diego, ang pangalawang prinsipe, ay nagsimulang magduda sa plano ng kanyang kuya. Sa tuwing sila ay dumaraan sa matatarik na bundok o dumadaan sa malalalim na kagubatan, hindi maiwasan ni Don Diego na magtanong, "Pedro, baka masyado tayong nagmamadali. Baka mas mabuting magpahinga ng kaunti upang makapagpuno ng lakas. Kung patuloy tayong maglalakbay ng mabilis, baka hindi natin kayanin ang mga darating na pagsubok." Ngunit sa kabila ng mga mungkahi ni Don Diego, hindi pa rin tumigil si Don Pedro sa kanyang pagtutok sa mabilis na paglalakbay. Walang oras para magpahinga, Diego. Kung gusto nating magtagumpay, kailangan nating magpatuloy. Hindi nating kayang mawalan ng oras, sagot ni Don Pedro nang may pagkamataas ang tono ng boses. Si Don Juan, na patuloy na nakikinig sa kanilang usapan, ay nagsimulang mag-isip ng mabuti. Bagamat alam niyang may mga bagay na hindi siya kayang kontrolin, ramdam niya ang kagustuhan ng kanyang mga kapatid na magtagumpay. Hindi siya pwedeng magpatalo sa mga alalahaning dala ng kanilang paglalakbay. Kahit na hindi siya kasing lakas ng kanyang mga kapatid, iniisip ni Don Juan na ang susi sa kanilang misyon ay ang pagiging mahinahon at ang tamang pag-iisip. Baka ang lakas ay hindi lang nasusukat sa mabilis na paglalakbay. Baka kailangan natin ng mas maingat na hakbang at hindi puro tapang. Ang lihim na naiisip ni Don Juan habang binabaybay nila ang matatarik na daan. Isang araw, habang sila ay naglalakbay sa gitna ng isang madilim na kagubatan, isang matinding ulan ang bumuhos. Ang hangin ay humihip ng malakas at ang mga punong kahoy ay sumayaw sa bawat bugso ng hangin. Ang tubig mula sa ulan ay bumaha sa daan, kaya't napilitan silang magtago sa ilalim ng mga puno at magpahinga. Sa gitna ng ulan, muling nagkaroon ng pagkakataon ang magkakapatid na mag-usap habang ang kanilang mga damit ay nababasa at ang kanilang mga katawan ay nanghihina sa paglalakbay. Si Don Diego ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kanilang kalagayan. "Pedro,
tingnan mo ang lakas ng ulan. Baka masyado tayong nauurong at baka mawalan tayo ng pag-asa. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, baka mapagod tayo at mawalan ng lakas. Ang sinabi ni Don Diego na nagsimula ng mawalan ng pag-asa sa mabilis na paglalakbay. Subalit, si Don Pedro ay hindi pa rin nakaligtas sa kanyang plano. Huwag kang mag-alala, Diego. Magpapatuloy tayo. Ang ulan na ito ay pansamantala lamang. Hindi natin kayang mawalan ng oras. Kung makakapagpatuloy tayo, malapit na natin makuha ang ibong Adarna. Habang ang dalawa ay nag-uusap, si Don Juan ay tumayo at tinitingnan ang kanilang paligid. Alam niyang may mali sa mabilis na takbo ng kanilang paglalakbay, ngunit hindi siya nakialam sa usapan ng kanyang mga kapatid. Si Don Juan ay nakatingin sa kalangitan at nakita niyang may isang ilaw sa kalaliman ng kagubatan. Nais niyang sundan ang liwanag, ngunit natatakot siya na baka mapagod ang kanyang mga kapatid kung ito'y susundan nila. Isang maliit na boses ang nagbigay gabay kay Don Juan. Isang boses mula sa isang mahiwagang nilalang na nagmumula sa kagubatan. Punsong prinsipe, mag-ingat ka. Ang liwanag ay nagmumula sa isang espiritu ng kagubatan at may mga hamon sa likod ng liwanag na iyon. Ngunit kung tatanggapin mo ang hamon, may magaganap na pagbabago sa iyong misyon. Nag-alinlangan si Don Juan, ngunit nakaramdam siya ng lakas. Siguro ito ang pagkakataon na magbigay sa amin ng bagong daan. Naisip niya, hindi na siya nagdalawang isip at humarap siya sa kanyang mga kapatid. Pedro, Diego, may nakita akong liwanag sa gitna ng kagubatan. Baka ito ay magdala sa atin ng tamang daan patungo sa bundok Tabor. Si Don Pedro ay hindi pumayag agad. Huwag ka nang maghanap ng mga bagay na wala tayo. Ipagpatuloy natin ang plano ko, sagot ni Don Pedro, na hindi lubos na napansin ang bagong ideya ni Don Juan. Ngunit si Don Diego, na mas mapagmatyag, ay nagsabi, baka may punto si Don Juan. Hindi natin alam kung anong dala ng liwanag na iyon. Subukan natin. Nagdesisyon ang tatlong magkakapatid na sundan ang liwanag. Naglakbay sila patungo sa madilim na kagubatan at habang patuloy silang naglalakad, napansin nila ang mga kakaibang tunog na nagmumula sa mga nilalang ng kagubatan. Habang binabaybay nila ang landas, nagpasya si Don Juan na magtulungan sila at magplano ng mabuti. Ang kanilang paglalakbay ay naging mas makulay at kahit may mga panganib, si Don Juan ay nanatiling matatag sa kanyang pananaw. Matapos ang ilang araw ng matinding paglalakbay, natutunan ni Don Juan na hindi lahat ng landas ay matutukoy sa unang tingin. Kasama ng kanyang mga kapatid, nagpatuloy silang naglakbay sa madilim na kagubatan. Ang mga hindi pamilyar na tunog ng kagubatan ay nagpatindi sa kaba sa kanilang mga puso. Ngunit sa isang lugar na mas madilim pa kaysa sa mga natutunan nilang daanan, naramdaman ni Don Juan na may kakaibang nangyayari sa kanilang paligid.
habang ang kanyang mga kapatid, si Don Pedro at Don Diego, ay abala sa pagpaplano at pagpapasya kung saan patungo. Siya ay naglakad ng mag-isa upang magmasid. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap ng mga bagay na magbibigay liwanag sa kanilang landas. At sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niya ang isang daanan patungo sa isang lumang kuweba na puno ng mga mistulang ilaw. Huwag na tayong magpatuloy pa, wika ni Don Pedro. Ang kanyang tono ay puno ng pang-uutos. Masyado nang mapanganib ang lugar na ito. Ipagpatuloy na natin ang ating misyon. Ngunit si Don Juan, na hindi na matitiis ang kanyang nararamdaman, ay nagsalita. Pedro, baka may solusyon dito sa kuweba na ito. Baka may iba pang daan na makatutulong sa atin. Hindi pinansin ni Don Pedro si Don Juan. Hindi na natin kailangan ng mga puok na ito. Pumunta na tayo sa bundok. Ang sigaw ng pinuno. Ngunit si Don Diego, bagamat sumusunod kay Don Pedro, ay nagsimulang mag-alinlangan sa kanilang mga desisyon. Baka nga may tama si Don Juan. Siguro maganda kung susubukan natin ito. At kaya nagpasya silang sundan si Don Juan. Pagdating nila sa kuweba, isang malamlam na ilaw ang nagbigay gabay sa kanilang daraanan. Sa gitna ng dilim, may naramdaman silang kakaibang presensya. Isang presensya na puno ng misteryo. Sa pagpasok nila sa kuweba, naramdaman nilang tila may mga mata na nakamasid sa kanila. Ngunit walang makikita maliban sa dilim. Dahil sa kakaibang pakiramdam, si Don Juan ay nagsimulang magtanong, bakit kaya may mga ganitong bagay na hindi nating lubos na nauunawaan? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay puno ng takot at kalituhan. Ngunit alam niyang hindi siya dapat tumigil. Alam niyang may malalim na dahilan kung bakit siya dinala dito ng tadhana. Habang naglalakad sila sa madilim na kuweba, nakarinig sila ng isang malakas na tunog, ang tunog ng hangin na parang humihip mula sa kailaliman. At pagkatapos, isang matinding liwanag ang nagsimulang magningning mula sa isang mataas na kuweba sa kanilang harapan. Sa harap nila ay lumitaw ang isang mahiwagang nilalang, isang matandang diwata na may mahahabang buhok at nakakasilaw na mga mata. Tumingin siya sa tatlong prinsipe at nagsalita, "Kayo ba ay narito upang maghanap ng ibong Adarna o may ibang layunin kayo?" Laking gulat ng tatlong prinsipe. Hindi nila inaasahan ang paglitaw ng diwata sa ganitong pagkakataon. Si Don Pedro ay nagtakda ng mga tanong. Kami ay naglalakbay upang mahanap ang ibong Adarna at magpagaling ng aming amang hari. Ang hari ng Berbanya ay may sakit at ang tanging lunas ay ang awit ng ibon. Ang diwata ay tumingin ng malalim sa mga mata ni Don Pedro. Pagkatapos ay nagsalita, "Ang inyong paghahanap ay puno ng hamon. Ang ibong Adarna ay hindi madaling makuha. Ang unang hakbang sa inyong misyon ay ang pagpapakita ng inyong katapatan at tapang. Bawat isa sa inyo
ay bibigyan ko ng pagsubok. Napalakas ang kabog ng dibdib ni Don Juan. Hindi siya sigurado kung anong uri ng pagsubok ang tinutukoy ng diwata. Ngunit may isang bagay sa kanyang kalooban na nagsasabing mahalaga ito sa kanilang misyon. Ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng isang pagsubok na tatawaging pagkilala sa lihim. Sabi ng diwata, kung magtatagumpay kayo, ang susunod na hakbang ay magiging mas madali. Ngunit kung magtatagumpay lamang ang isa, siya ang tanging makakakita sa ibong Adarna. Sa mga salitang iyon, ang tatlong prinsipe ay napaisip. Hindi nila alam kung ano ang mga pagsubok na ipapataw sa kanila. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang misyon na ito ay magbibigay ng tunay na pagsubok sa kanilang tapang, katapatan at kakayahan. Ito ang simula ng isang mahirap na landas, wika ng diwata. Ngunit kung may magtatagumpay, ang ibong Adarna ay magiging handa ng makita. Habang nagsasalita ang diwata, naramdaman ni Don Juan ang isang kakaibang kalakasan sa kanyang puso. Alam niyang siya ang magiging dahilan ng tagumpay ng kanilang misyon. Ang hindi pagkikilala sa kanya ng kanyang mga kapatid ay hindi magiging sagabal sa kanyang pagganap. Kahit ako'y hindi kinikilala, magtatagumpay pa rin ako, naisip ni Don Juan. Ang tunay na tapang ay hindi nakikita sa lakas, kundi sa pagpapakita ng malasakit sa mga mahal sa buhay. Nagpasya si Don Juan na sundan ang diwata at ang mga pagsubok na inilatag nito. Si Don Pedro at Don Diego ay nagpatuloy na naglakbay sa loob ng kuweba. Ngunit si Don Juan ay nakaramdam ng isang bagong sigla. Isang sigla na magdadala sa kanya sa mas malalim na bahagi ng kanyang misyon. Habang ang tatlong prinsipe ay patuloy sa kanilang misyon, nagkaroon ng isang malaking pagbabago sa kanilang landas. Matapos humarap sa diwata, natutunan ni Don Juan na ang kanilang paghahanap ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay upang makuha ang ibong Adarna, kundi isang seryosong pagsubok ng kanilang katapatan, tapang at determinasyon. Ang kanilang misyon ay puno ng mga pagsubok at hamon na hindi nila kailanman inisip. Matapos ng kanilang unang pakikipagsapalaran, napansin ni Don Juan na ang kanyang mga kapatid ay nagsisimula ng magpakita ng pag-aalinlangan sa kanilang misyon. Ang kanilang lakas at tapang ay tila nagiging sagabal at ang kanilang mga hakbang ay puno ng kalituhan. Si Don Pedro, na palaging nagtutok sa mabilis na paglalakbay, ay nagsimulang mawalan ng focus at patuloy na nagmamadali. Si Don Diego, bagamat mas mapagmatyag, ay nagsimulang magduda sa mga desisyon ni Don Pedro at nagkaroon ng mga pangarap ng pag-urong sa misyon. Si Don Juan, na sa kabila ng mga hindi pagkakasunduan at pagkatalo ng kanyang mga kapatid, ay nagpasya na magpatuloy at maghanap ng solusyon. Nais niyang matutunan kung ano ang mga tunay na hakbang upang magtagumpay at matulungan ang kanyang pamilya
at ang kaharian. Isang araw, habang naglalakbay si Don Juan mag-isa, napansin niya ang isang maliit na bahay sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Ang bahay ay tila pag-aari ng isang matandang hermit na may puting buhok at matalim na mga mata. Ang hermit ay nakaupo sa kanyang maliit na hardin. Tinatanaw ang malalim na kagubatan. Tinutokso ni Don Juan ang kanyang sarili na magtanong sa hermit tungkol sa kanilang misyon. Alam niyang ang matandang hermit ay may kaalaman sa mga misteryosong bagay at malalim na karunungan. Naglakad si Don Juan patungo sa hermit at nagbigay galang. "Magandang araw po," wika ni Don Juan. "Ako po ay isang prinsipe na naghahanap ng ibong Adarna upang pagalingin ang aking amang hari. Kailangan ko po ng tulong upang magtagumpay sa aking misyon." Ang hermit ay tumingin kay Don Juan ng matalim at nagsalita, Ikaw ang bunso ng mga prinsipe. Nakita ko ang iyong paglalakbay. Ngunit, alam mo ba kung anong kahalagahan ng tunay na misyon? Hindi ito tungkol lamang sa pagkuha ng ibong Adarna. Ang tunay na layunin ng iyong misyon ay ang iyong sarili, ang iyong pagpapakumbaba, ang iyong lakas ng loob at ang iyong puso. Nagulat si Don Juan sa mga sinabi ng hermit. "Pwede po ba ninyo akong tulungan? Pwede ko po bang malaman kung paano ko matutulungan ang aking pamilya at ang aking kaharian?" Ang hermit ay tumayo at naglakad patungo kay Don Juan. Bilang isang prinsipe, ang iyong unang hakbang ay ang magtiwala sa sarili. Huwag mong tingnan ang iyong misyon bilang isang gawain lamang. Tumingin ka sa iyong puso at alamin kung anong mga katangian ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Pagtibayin ang iyong kalooban, at kapag nahanap mo ang ibong Adarna, tandaan na hindi lamang siya ang magpapagaling sa iyong hari, kundi ikaw mismo ang magdadala ng kagalingan. Si Don Juan ay napaisip sa mga salitang iyon. Nagbigay ang hermit ng ilang mga aral tungkol sa buhay, lakas at pananampalataya, hindi lamang tungkol sa paghahanap ng ibon, kundi pati na rin ang paghahanap ng sarili. Ang misyon ay hindi lamang isang paraan upang magtagumpay, kundi isang paglalakbay patungo sa pagpapabuti ng kanyang karakter. Sa bawat pagsubok na haharapin mo, magiging mas malakas ka. Magtiwala ka sa iyong sarili at hindi ka mawawala, wika ng hermit habang iniabot kay Don Juan ang isang espesyal na anting-anting. Ang anting-anting na ito ay magbibigay gabay sa iyo. Magiging magaan ang iyong landas at magiging handa ka sa anumang hamon. Nagpasalamat si Don Juan sa hermit at umalis nang may bagong pananaw sa buhay. Alam niyang ang kanyang misyon ay magiging mas mahirap kaysa sa inaasahan. Ngunit sa kanyang bagong kaalaman at sa tulong ng anting-anting, handa siyang harapin ang mga darating na pagsubok. Pagbalik ni Don Juan sa kanyang mga kapatid, nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang sitwasyon. Si Don Pedro at Don Diego ay nagsimulang mag-away tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Si Don Pedro
tulad ng dati ay gusto pa ring magmadali. Ngunit si Don Diego ay nagtataka kung tama ba ang kanilang direksyon. Si Don Juan, sa kabila ng kanyang mga alalahanin, ay tumayo at nagsalita. Hindi tayo makararating sa ating patutunguhan kung patuloy tayong magtatalo. Kailangan nating magtulungan. Alam ko na ang tamang paraan. May nahanap akong gabay at mula ngayon magsasama-sama tayo sa ating misyon. Dahil sa mga salitang ito, nagkaroon ng bagong sigla ang tatlong prinsipe. Nagsimula silang magtulungan at magplano ng mas maayos. Bagamat hindi pa rin nila alam kung ano ang hinaharap, nagkaroon sila ng bagong pananaw at lakas. Si Don Juan, sa tulong ng hermit, ay nagbigay ng bagong direksyon sa kanilang misyon, hindi lamang upang hanapin ang ibong Adarna, kundi upang matutunan nila ang tunay na kahulugan ng kanilang paglalakbay. Here is Chapter 6. Ang pagkuha sa ibong Adarna where Don Juan finally faces the ibong Adarna and embarks on the next phase of the journey. Pagkatapos ng maraming araw ng paghihirap at mga pagsubok, napagpasyahan ni Don Juan na magpatuloy sa kanyang misyon ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi madali. Marami siyang napagdaanan, mula sa mga malalalim na kagubatan hanggang sa mga matatarik na bundok. Ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng lakas at pag-asa, at siya ay determinadong magtagumpay sa misyon upang magpagaling ang kanyang amang hari. Ngayon, sa kabila ng lahat ng mga paghihirap, siya ay malapit nang makarating sa lugar kung saan matatagpuan ang ibong Adarna. Ang bundok Tabor na tinukoy ng diwata sa kanilang unang pakikipagsapalaran ay isang matayog na bundok na itinataguyod ng mga matataas na puno at mga alon ng ulap. Ang ibon na kanilang hinahanap ay matatagpuan sa tuktok ng bundok sa ilalim ng isang matandang puno na tinatawag na puno ng buhay. Tila walang hangganan ang bundok at ang daan patungo sa itaas ay puno ng mga pagsubok na hindi kayang lampasan ng sinuman, maliban sa mga may matibay na loob. Habang naglalakbay patungo sa tuktok, si Don Juan ay nakaramdam ng isang hindi matitinag na sigla sa kanyang puso. Ang anting-anting na ibinigay ng hermit ay tila nagbigay sa kanya ng gabay, isang liwanag na nagmumula sa kanyang sarili. Ang mga pagdududa at takot na madalas niyang nararamdaman ay naging mas mahina at siya ay nagsimulang magtiwala sa kanyang kakayahan. Hindi na siya natatakot, bagkus ay nagpatuloy siya ng may tiwala sa kanyang misyon. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, natagpuan ni Don Juan ang isang hindi pangkaraniwang tanawin. Sa gitna ng isang makapal na kagubatan, isang dambuhalang puno ang tumayong matayog, ang puno ng buhay. Ang mga sanga nito ay kumikilos sa hangin at naglalabas ng makulay na ilaw na parang nagsasabing malapit na silang makarating sa kanilang layunin. Ang ibong Adarna ay matatagpuan sa pinakamatayog na sanga ng puno. Ang ibon ay may makulay na balahibo
na kumikislap sa ilalim ng araw at ang kanyang awit ay umaabot sa kalangitan. Ang tunog ng kanyang awit ay tila nakakapagpagaling at nagdudulot ng kaligayahan sa mga nakakarinig nito. Ngunit ang ibon, bagamat maganda, ay napakabagsik at mahirap hulihin. Si Don Juan, na puno ng tapang at determinasyon, ay naglakad patungo sa puno at nagsimulang maghanap ng paraan upang mahuli ang ibon. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa niya, tila may mga nararamdaman siyang kakaibang presensya. Ang ibon ay hindi tulad ng iba pang hayop o nilalang na kanilang naharap sa kanilang paglalakbay. Ito ay isang nilalang na puno ng kapangyarihan at mahika, kaya't nararamdaman ni Don Juan na ang bawat hakbang ay may malaking kahalagahan. Ang ibong Adarna na naroroon lamang sa taas ng puno ay napansin ang presensya ni Don Juan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang kanyang mga pakpak ay nagbigay ng isang mahikang tunog. Sa mga mata ng ibon, si Don Juan ay nakaramdam ng matinding paghanga at takot. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Don Juan ang kanyang layunin. Alam niyang siya lamang ang makakapagligtas sa kanyang amang hari at hindi siya maaaring mag-atubili pa. Kumanta ang ibon ng isang mahikang awit at sa bawat tunog na lumabas sa kanyang bibig, si Don Juan ay nakaramdam ng matinding pagod at panghihina. Subalit, sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy siyang naglakad patungo sa ibon. Alam niyang hindi siya maaaring matalo ng kahinaan o takot. Itinuwa niya ang isang espesyal na lambat na ibinigay sa kanya ng hermit at inihagis ito sa direksyon ng ibon. Ngunit sa bawat paghulog ng lambat, tila may isang uri ng puwersa na nagpapalipad sa ibon palayo. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya sumuko. Ipinagpatuloy ni Don Juan ang paghulog ng lambat sa ibon, ngunit hindi pa rin siya tinatablan ng mga ito. Kaya't isang plano ang pumasok sa kanyang isipan kung hindi siya kayang hulihin ng diretsyo. Gagamitin niya ang kahinaan ng ibon. Sa halip na patuloy na itapon ang lambat, inisip ni Don Juan na gumamit ng isang alternatibong paraan. Binago niya ang kanyang taktika at naghintay hanggang ang ibong Adarna ay dumaan sa isang mas mababang sanga ng puno. Kapag ang ibon ay lumapit sa kanya, mabilis niyang inihagis ang lambat at nahuli ito sa wakas. Tumilapon ang ibon at nagpalit ng kulay, ngunit nakuha na ito ni Don Juan. Matapos ang lahat ng pagsubok, ang ibon ay naging isang simbolo ng tagumpay at lakas. Ang awit nito, bagamat nagdulot ng mga hamon, ay nagbigay kay Don Juan ng lakas ng loob upang makuha ang ibon. Ang naramdaman ni Don Juan habang hawak na niya ang ibong Adarna sa kanyang mga kamay. Hindi matitinag si Don Juan sa mga pagsubok na dinanas niya. Sa kanyang mga mata, ang bawat hakbang ay patungkol sa pagbabalik loob at pagtulong sa mga mahal sa buhay. Nang makuha niya ang ibon, siya ay lumingon sa mga kapatid niyang iniwan siya sa simula ng paglalakbay. Ito ang magiging susi upang mapagaling ko ang aking amang hari. Wala na akong takot sa aking misyon.
wika ni Don Juan sa sarili. Matapos makuha ni Don Juan ang ibong Adarna, isang matinding pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanyang puso. Hindi lamang siya nakapagtagumpay sa misyon, kundi napatunayan niya sa sarili at sa kanyang mga kapatid na siya ay may kakayahang magtagumpay sa pinakamahirap na mga pagsubok. Ang ibong Adarna, na kinikilala bilang isang mahiwagang nilalang, ay hawak na niya sa kanyang mga kamay isang simbolo ng tagumpay at pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, alam ni Don Juan na ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang misyon ay hindi pa tapos. Bagamat nahuli na niya ang ibon, ang pagbalik sa Berbanya ay puno pa rin ng mga hamon. Hindi siya makakapagdiwang ng tagumpay hanggat hindi niya na ibabalik ang ibong Adarna sa kanilang kaharian upang pagalingin ang kanyang amang hari. Habang nagsisimula siyang maglakbay pabalik sa kanilang kaharian, ang kalikasan ay tila nagpapahirap sa kanyang daraanan. Ang mga daan ay patuloy na mahirap tahakin at ang hangin ay nagiging malupit. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy na pinanghahawakan ni Don Juan ang kanyang layunin at ang kanyang lakas ng loob. Alam niyang hindi siya maaaring magpatalo ng anumang pagsubok. Ang tanging mahalaga ay maibalik siya sa kanyang kaharian at magbigay ng pag-asa sa kanyang amang hari. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang pagsubok. Ang landas na kanyang tinatahak ay biglang nauurong at nagdulot ng mga delubyong hindi inaasahan. Habang ang mga alon ng hangin ay dumaan at ang kagubatan ay dumilim, napansin ni Don Juan ang isang kakaibang senyales sa kanyang daraanan. Ang mga punong kahoy ay parang gumagalaw at ang mga hayop na dati ay tahimik ay nagsimulang mag-ingay. Sa isang bahagi ng kagubatan, nakatagpo si Don Juan ng isang malaking pader na walang makitang daan. Tila isang hadlang na hindi kayang lampasan ng kahit sino. At si Don Juan ay napaisip kung paano niya ito malalampasan. Hindi niya kayang bumalik sa bundok Tabor at maghanap ng ibang daan. Hinihingal siya sa kanyang pagod at nag-aalalang baka hindi niya matagpuan ang tamang daan pabalik sa Berbanya. Habang siya ay nag-iisip, napansin niya ang isang matandang mang-uukit ng kahoy na nakatambay sa tabi ng pader. Ang matanda ay may mahabang buhok at ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim. "Huwag kang mag-alala, prinsipe," wika ng matanda sa kanya. "Ang landas na iyong tinatahak ay puno ng pagsubok, ngunit hindi ka nag-iisa. Ang ibong Adarna ay magbibigay sa iyo ng gabay." Nagulat si Don Juan sa sinabi ng matanda. "Paano po ninyo nalaman na ako ay naghahanap ng ibong Adarna?" tanong niya. "Ang ibong Adarna ay may kapangyarihan hindi lamang sa pagpapagaling, kundi pati na rin sa pagbibigay ng tamang direksyon sa mga naglalakbay," sagot ng matanda. "Ngunit tanging ang may pusong malinis at layuning makatarungan ang makikinabang mula sa kanyang awit. Sa kabila ng iyong pagod at takot, hindi mo makikita ang tamang landas kung hindi ka magpapatawad at magtitiwala sa iyong sarili." Ang mga salitang ito
ay nagbigay ng bagong lakas kay Don Juan. Alam niyang ang kanyang misyon ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang ibon, kundi tungkol din sa pagpapatawad at pagkakaroon ng malasakit. Ibinangon niya ang sarili at nagsimulang maglakbay muli na may bagong pananaw sa kanyang misyon. "Salamat po," sabi ni Don Juan sa matanda. "Kung walang gabay mula sa mga tulad ninyo, hindi ko malalampasan ang mga pagsubok na ito." Bago tuluyang umalis, binigyan siya ng matanda ng isang mahiwagang palamuti na magsisilbing proteksyon sa kanyang daraanan. Ang palamuti na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas at magbabalik ng tamang landas kung ikaw ay maligaw. Huwag mong kalimutan na ang iyong mga layunin ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong buong kaharian. Nagpasalamat si Don Juan sa matanda at nagsimula ng maglakbay. Sa kabila ng mga dilubyong dumarating, nagpatuloy siya sa kanyang misyon na may higit pang lakas at pag-asa. Pinanindigan niya ang kanyang mga desisyon at piniling magpatuloy sa landas, sapagkat alam niyang ang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya at ang buong kaharian ng Brabania. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagbalik ni Don Juan ay naging mas makulay at puno ng pag-asa. Dala ang ibong Adarna at ang mga aral na natutunan sa kanyang paglalakbay. Muling nagbukas sa kanya ang mga pinto ng kaligayahan at tagumpay, habang ang lahat ay tila umaasa sa tagumpay ni Don Juan. Ang kanyang misyon ay muling nasubok ng may malupit na pagbabalik loob mula sa kanyang mga kapatid. Sa kabila ng matinding hirap at pagod na naranasan ni Don Juan sa kanyang paglalakbay, natutunan niya ang isang malupit na aral tungkol sa tiwala at pagtataksil. Pagbalik niya sa Brabania, dinala niya ang ibong Adarna, umaasang magiging ganap ang tagumpay at magbibigay sa kanyang amang hari ng lunas sa kanyang karamdaman. Sa unang pagkakataon, napansin ni Don Juan na ang mga kapatid niyang sina Don Pedro at Don Diego ay tila hindi natutuwa sa kanyang tagumpay. Bagamat makikita ang pagpapakita ng tuwa at paghanga mula sa mga tao sa kaharian, may halong inggit at galit sa mga mata ng kanyang mga kapatid. Hindi nila matanggap na ang bunso nilang kapatid ang nakatagpo ng ibong Adarna at siyang maghahatid ng lunas sa hari. Si Don Pedro, ang panganay, ay hindi makapaniwala na si Don Juan ang nakatagpo ng ibon. Siya ang inaasahang maghahatid ng ibong Adarna, ngunit sa isang iglap natanggal ang pagkakataon sa kanyang mga kamay. Ang inggit ay hindi napigilan ni Don Pedro at nagsimula siyang magplano ng masama laban sa bunso niyang kapatid. Isang araw, habang si Don Juan ay nagpapahinga at inaalagaan ang ibong Adarna sa loob ng kanyang kwarto, si Don Pedro at Don Diego ay nagtipon at nagplano
ng isang malupit na panlilinlang. Inisip ni Don Pedro na kung hindi siya makikinabang sa tagumpay ng misyon, hindi rin dapat magtagumpay si Don Juan. Kaya't nagdesisyon siya na gawing mahirap ang buhay ni Don Juan at ang kanyang plano ay maglalagay ng isang hadlang sa bunso niyang kapatid. Ang bunso ko ay mukhang matutulungan tayo, wika ni Don Pedro sa kanyang kapatid. Ngunit kung siya ang magpapagaling sa hari, ang lahat ng palasyo ay magiging tanging pag-aari niya. Huwag natin siyang hayaan na magtagumpay ng ganoon lamang. Puno ng galit, nagplano sila ng isang kasabwatang maglalagay kay Don Juan sa isang matinding pagsubok. Sa isang pagkakataon, pinatapon nila si Don Juan sa isang madilim na piitan at inisip nilang siya ay hahayaan doon ng walang hanggan. Ito ang kapalaran ng mga hindi nararapat magtagumpay, sigaw ni Don Pedro habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid na binibitawan nila sa kulungan. Si Don Juan, na hindi pa rin nakaramdam ng takot, ay nagpasya na gamitin ang kanyang lakas at tapang upang makalabas sa sitwasyong ito. Ang mga pagkatalo at kalupitan na ipinataw sa kanya ng kanyang mga kapatid ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Hindi na siya magpapatalo sa kanilang mga plano. Isang gabi, nang lahat ay natutulog, ang ibong Adarna ay nagsimulang mag-awit. Ang kanyang awit ay may kakayahang magpagaling, ngunit higit pa rito, ito ay may kapangyarihan ding magbigay ng lakas at kagalakan sa mga taong nakikinig. Ang awit ng ibong Adarna ay nagsilbing gabay kay Don Juan. Sa bawat tunog ng ibon, nakaramdam siya ng bagong lakas at tapang. Unti-unti, ang mga tanikala ng kulungan ay nagsimulang magbukas at sa tulong ng kanyang tapang at ang gabay ng awit, nakalabas siya mula sa piitan. Sa paglabas ni Don Juan mula sa kanyang pagkakakulong, ang mga kapatid niyang sina Don Pedro at Don Diego ay hindi nakasunod. Si Don Juan, na punong-puno ng galit ngunit puno rin ng malasakit sa kanyang amang hari, ay nagdesisyon na hindi na siya maghihiganti. Ang kanyang misyon ay hindi natatapos sa paghihiganti sa mga kapatid, kundi ang pagdadala ng ibong Adarna sa hari upang magpagaling siya. Binalak ni Don Juan na dalhin pa rin ang ibon sa hari at hindi patagilid na manatili sa galit at paghihiganti. Ang kanyang layunin ay hindi para sa sarili lamang, kundi para sa kaligtasan ng kanyang amang hari at ang kabutihan ng buong kaharian. Pagbalik sa palasyo, si Don Juan ay masigasig na nagbigay ng ulat sa hari tungkol sa nangyaring mga pagsubok. Ngunit hindi niya tinukoy ang mga maling ginawa ng kanyang mga kapatid. Pinili niyang magpatawad at patuloy na maglingkod sa hari ng tapat. Ang kanyang pagmamahal at malasakit sa kanyang pamilya ay hindi nasira ng mga pagpapahirap na pinagdadaanan niya. Habang si Don Pedro at Don Diego ay patuloy na nagdusa sa kanilang inggit at pagkatalo, si Don Juan ay nagsimulang magbalik loob sa kanyang mga kapwa at pinili ang landas ng pagpapatawad. Hindi niya inisip ang mga pagkatalo o paghihirap na dulot ng mga pagtataksil
ng kanyang mga kapatid, kundi ang pagmumuni-muni ng bagong pag-asa at pagmamahal para sa kaharian at pamilya. Ang pagkatalo at pagbetrayal na ipinataw ng kanyang mga kapatid kay Don Juan ay nagsilbing isang malupit na hamon, ngunit hindi nito pinigilan ang kanyang tapang at determinasyon. Kahit na ang kanyang mga kapatid ay nagtangkang patahimikin siya at pagtakpan ang kanyang tagumpay, nanatiling matatag si Don Juan sa kanyang layunin ang makapiling ang kanyang amang hari at dalhin ang ibong Adarna upang pagalingin siya. Habang si Don Juan ay patuloy na naglalakbay pabalik sa Berbanya, nadama niya ang sakit ng pagtataksil na ginawa ng mga kapatid. Ngunit sa kabila ng kanyang mga damdamin, pinili niyang hindi hayaang maghari ang galit sa kanyang puso. Napagdesisyonan ni Don Juan na huwag maghiganti at bagkus ay magpatuloy sa misyon na may malasakit at katapatan sa kanyang amang hari. Nais niyang magtagumpay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang buong kaharian. Pagbalik ni Don Juan sa Berbanya, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Si Don Pedro at Don Diego ay patuloy na naghahari sa kaharian at nag-iwas kay Don Juan na tila natatakot na siya ang magiging bagong pinuno ng Berbanya. Sa kabila ng lahat ng ito, si Don Juan ay nagsikap na magtagumpay, hindi upang maghiganti, kundi upang ipakita sa lahat na ang kabutihan ay laging magwawagi. Dahil sa mga pangyayari, si Don Juan ay nagtungo sa palasyo ng hari upang ibalik ang ibong Adarna at pagalingin ang hari. Ngunit sa kanyang pagdating sa palasyo, tumambad sa kanyang harapan ang isang kabiguan. Si Don Pedro at Don Diego ay nagtakda ng mga plano upang hindi siya makabalik sa trono ng Berbanya. Nais niyo bang magtagumpay, Don Juan? Wika ni Don Pedro habang tinitingnan si Don Juan mula sa kanyang trono. Hindi ko papayagan na ikaw ang magtagumpay kahit na may ibong Adarna ka. Si Don Juan, na hindi pinapayagan ng galit na maghari sa kanya, ay lumapit kay Don Pedro at Don Diego at nagsalita. Ang tagumpay ko ay hindi para sa aking sarili lamang. Ang layunin ko ay magpagaling ang ating hari at magbigay ng pag-asa sa ating kaharian. Ngunit kung kailangan kong dumaan sa mga pagsubok mula sa inyong mga plano, gagawin ko ito. Hindi ko kayo hahayaang maging hadlang sa misyon ko. Nagugat ang matinding tensyon sa pagitan ng magkakapatid at nagsimula na ang mga palitan ng salita at argumento. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi natitinag si Don Juan sa kanyang puso. Alam niyang ang kanyang layunin ay higit pa sa paghihiganti. Ang tunay na layunin ay ang magbigay liwanag at buhay sa kanilang pamilya at sa buong kaharian. Isang araw, sa isang pagkakataon ng pagkakataon, nakatagpo si Don Juan ng pagkakataon upang muling ipakita ang kanyang lakas, habang si Don Pedro at Don Diego ay patuloy na nag-uusap sa isang lihim na pagpupulong. Nagtakda si Don Juan ng isang plano.
pinili niyang gamitin ang kanyang katalinuhan at lakas ng loob upang makalabas mula sa kanilang pagkakahulog sa intriga at taksil na plano. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang mag-awit ang ibong Adarna ng isang malupit na awit, ang awit na tumagos sa kaluluwa at nagbigay lakas kay Don Juan. Muling ipinakita ng ibon ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng awit na nagbigay gabay kay Don Juan. Tinulungan siyang malampasan ang kanyang mga alalahanin at makalabas sa pagkakulong. Sa mga sandaling iyon, nakapagplano si Don Juan upang palayain ang kanyang sarili at makamtan ang kanyang misyon. Sa tulong ng ibong Adarna at sa lakas ng kanyang kalooban, nakalabas siya mula sa mga bitag na itinakda ng kanyang mga kapatid. Hindi ito naging madali, ngunit ang pagtitiyaga at tapang ni Don Juan ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Hindi nagtagal, nagbalik si Don Juan sa harap ng hari at dinala ang ibong Adarna upang pagalingin ang hari. Haring Berbanya, narito na po ang ibong Adarna, magpagaling ka na po, wika ni Don Juan nang magharap sila habang ang hari ay nakikinig sa awit ng ibong Adarna. Naramdaman ng lahat ng naroroon ang himala ng pagpapagaling. Ang katawan ni Haring Berbanya ay unti-unting gumaling at ang kanyang lakas ay nagsimulang magbalik. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng buhay at ang mga mata ng buong kaharian ay bumangon sa bagong pag-asa. At dito natapos ang isang mahaba at matinding paglalakbay para kay Don Juan. Ang kanyang misyon ay natapos at ang kanyang tatlong kapatid ay napagtanto na ang kanilang inggit at mga plano ay hindi magdadala ng si Don Juan na sa kabila ng lahat ng mga hamon ay nagtagumpay hindi sa pamamagitan ng paghihiganti kundi sa pamamagitan ng malasakit at tapang ay naging isang simbolo ng tunay na pagmamahal at kabutihan. Here is chapter 10. Ang pagpapatawad at pagpapagaling ng hari, the final chapter where Don Juan completes his journey, healing his father and resolving the conflict with his brothers. Chapter 10. Ang pagpapatawad at pagpapagaling ng hari. Matapos ang mahahabang pagsubok, matinding paghihirap at pagbabalik loob na dinala ng bawat hakbang ng kanyang misyon, si Don Juan ay nakarating na sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay. Kasama ang ibong Adarna, bumalik siya sa Berbanya at ipinakita sa buong kaharian ang bunga ng kanyang sakripisyo. Ang kanyang mga kapatid, sina Don Pedro at Don Diego, ay nakatingin kay Don Juan nang may pagkalito at kaunting kahihiyan sapagkat napagtanto nilang ang tunay na layunin ng misyon ay hindi ang paghihiganti o ang pagkakaroon ng kapangyarihan, kundi ang paglilingkod at pag-aalaga sa pamilya. Ang hari, si Haring Berbanya, na matagal nang nahulog sa matinding karamdaman,
ay nakahiga sa kanyang higaan, malungkot at walang lakas. Ang kanyang katawan ay naging mahina at ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap ng isang buhay na muling magbabalik. Ngunit nang dumating si Don Juan at dinala ang ibong Adarna, isang kakaibang liwanag ang sumik sa kaharian ng Berbanya. Sa harap ng hari, nagsimulang umawit ang ibong Adarna at sa bawat nota ng awit, naramdaman ng lahat ng mga tao sa paligid ang himala. Habang umaawit ang ibon, unti-unting bumalik ang lakas sa katawan ng hari. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng kulay at ang kanyang mga mata ay muling kumislap ng buhay. Ang mga hindi tiyak na ulap na bumabalot sa kanyang katawan ay naglaho at ang kanyang mga sugatang bahagi ay nagsimulang maghilom. Ang lahat ng mga naroroon, mula sa mga nakakatandang saksi hanggang sa mga nagmamasid, ay tumangis sa kagalakan. Don Juan, wika ng hari nang muling magbukas ang kanyang mga mata. Salamat sa iyong tapang at malasakit. Hindi ko alam kung paano ko maipapakita ang aking pasasalamat sa iyo. Muli mong binigyan ng buhay ang aking katawan at ang aking kaharian. Si Don Juan ay hindi nakapagsalita agad, ngunit sa kanyang mga mata ay nakikita ang tunay na pagmamahal na naiparamdam niya sa kanyang ama, Haring Berbanya. Ang misyon ko ay hindi lamang upang pagalingin ka, kundi upang ipakita ang pagmamahal at malasakit sa ating pamilya. Ang lahat ng tagumpay ay hindi ko nakuha para sa sarili ko, kundi para sa buong kaharian. Sa mga salitang ito, si Don Juan ay nagbigay pugay sa kanyang ama. Nang makita ng hari ang tapang at pagdedikasyon ng kanyang bunso, hindi na siya nakapigil at niyakap siya ng mahigpit. Ang iyong tagumpay, Don Juan, ay tagumpay ng buong kaharian. Ang iyong misyon ay nagbigay liwanag at buhay sa lahat ng aming nasasakupan. Hindi ko na kailangan ang anuman pa, kundi ang makitang buo at masaya ang ating pamilya. Sa gitna ng kasiyahan ng buong kaharian, ang mga kapatid ni Don Juan ay lumapit sa kanya, nagsisi at humingi ng tawad. Si Don Pedro, na dati puno ng inggit at galit, ay nagsalita ng taimtim. Don Juan, humihingi kami ng tawad. Nais naming makatarungan sa iyong lahat na pagsubok at sa iyong tagumpay. Nalaman namin na ang tunay na kahulugan ng pagiging isang prinsipe ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagtulong sa ating pamilya at kaharian. Si Don Diego ay sumunod sa kapatid at nagsabi, ang iyong tagumpay ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa buong Berbanya. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali. Si Don Juan, na punong-puno ng malasakit, ay tumango. Wala na akong galit. Lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit ang mahalaga ay ang magtulungan at magpatawad. Hindi ko kayang magtagumpay nang wala kayo. Ang pagpapatawad ni Don Juan sa kanyang mga kapatid ay nagbigay ng bagong sigla sa pamilya ng Berbanya. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang mga magkakapatid ay muling nagkaayos at nagsimula ng bagong buhay. Ang ibong Adarna
na nagbigay ng himala at kaligtasan ay iniwan sa bundok Tabor upang magpatuloy ang balanse ng kalikasan at upang ipagdiwang ang bagong kabanata ng kaharian. Sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, si Don Juan ay nakatanggap ng mga parangal mula sa kanyang mga kababayan, ngunit hindi siya naging hambog para sa kanya. Ang tunay na gantimpala ay ang makita ang kanyang pamilya at kaharian na buo at maligaya. Siya ay naging isang simbolo ng tapang, kabutihan at pagmamahal, at ang mga alinggaw-ngaw ng kanyang mga paglalakbay ay nagbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. At sa wakas, si Don Juan ay hindi lamang naging isang bayani sa Birmania. Siya ay naging isang modelo ng tunay na prinsipe na may malasakit at pagmamahal sa kanyang pamilya at nasasakupan. Hindi siya natakot maglakbay, magtagumpay, magpatawad at magbigay ng buhay, at sa pamamagitan nito ipinaliwanag niya ang tunay na kahulugan ng pagiging hari